Ang reason kung ba't ko tinatanong kung taga saan kayo is to know kung saan nyo tatayo yung negosyo. Package 3 sa Pangasinan area is hindi pwede kasi may alkaline. Bawal lang may alkaline po dito sa buong Region 1. 7, 8, 9, yun po yung high-end purified package namin. Kung mabibigyan nyo ako ng malinis sa tubig, posibleng maipalabas natin ang 2,700 gallons. Kung kapos budget, pinapa-installment naman namin siya. Ang kagandahan din po niyan, walang tubo. Pag related sa machine, sa amin lang lahat. Water station is a small planta. Kung magkakash ka lang din, willing kaming ipaterms yung 9. Magtataka ka, bakit yung ibang tubigan kaya magbagsak ng presyo? Tapos ang lakas nila mag-deliver. Galing po ako dyan Nag-experiment din po ako I have 3 water refilling station. Actually, umabot ako ng 4 hanggang Pampanga. Sa legacy ng tubig ko po, ang pinaka-inaabot ko po talaga, 700 bottles daily ako. Malaking factor talaga sa negosyo natin na yung tubig masarap. Table machine pa lang namin yan. Hindi pa yun yung premium namin. Pinakita ko na sa inyo na this business is a life-changing business. Kasi ang water station, sa totoo lang po, services po yan. Pag walang hiya ka na owner, sir, hindi tatagal ang tao mo, sir. Hindi kumita kasi feeling mo unsatisfied ka. Pero as long as you are satisfied, lakihan mo yung goal mo. Yung sistema ko, pwede kong i-share sa inyo. Walang problema ang shallow well, sir. Kahit nga bigyan mo kong tubig galing ilog, kaya natin linisin yan Perfect example namin yung El Nido, Palawan. What we did is, naglagay kami ng water treatment. Ang reason lang naman para bigyan ka ng permit, patunayan mo sa akin na yung tubig mo safe inumin, walang contamination. Sir, eto sabihin ko sa'yo, huwag mong afterin yung malalim. Kaya kong palinisin yung tubig mo. Yun yung tubig dagat, sir, napapaayos sa atin yung last ng tubig Okay, meron tayong customer dito. Sila po ay walang idea talaga sa water refilling station business. Kasalukuyan, nag-i-inquire pa lamang sila. So, di ko alam kung mabibentahan ko sila o hindi. Pero I think yung genuine question that is the most important for me, nung binanggit nyo, they're very humble na pumasok dito. Sabi nila, wala talaga kaming idea. This time, sir, medyo may seminar tayo ng konti. Okay. Natanong nyo po kanina, gusto nyo syempre licensed deep well driller, right? Sa licensed deep well driller sa Pilipinas, sobrang hirap humanap niyan. At kung may lisensyado man, may machine na yan pambutas. At ang kontrata niyan, minimum niya nasa 500,000, something like that. Sila lahat ang magpaprocess ng lisensya mo and everything. Pero dito sa atin sa probinsya, uso naman po tinatawag na palok, yung nagbubutas. Actually, pwede sila, pero i-guide mo na lang ano yung lalim na dapat mong gawin. On your area, usually sa Pusurubio, sir, we have 2 kinds of waters. May idea kami kasi may mga client na kami doon. Isang tubo, yung iba merong tubig na. Tapos yung tubo na yon, sir, pwede mong dagdagan, gawin mong 1.5 tubo na ibabaon mo. So ayun po, sir, ay pwedeng makakuha ka rin ng water source doon. Ang tawag namin doon is shallow water. Unconfined aquifer ang tawag doon. Hindi siya drinkable, mababaw lang. So pwedeng contaminated, pwedeng hindi. Good news sa inyo, sa lugar ninyo, Pusurubio area, may mga bukal pa dyan. There are some areas na talagang yung tubig kusang lumalabas from the ground. Kaya hindi ko masabi kung gaano kalalim o gaano kababaw. Kapag nilagpasan mo yung unconfined aquifer na yon, yung shallow water natin, ang mangyayari po doon, yung tubig mo is tinatawag nating deep well. Yung 3 tubo, that would be 60 feet. Kasi 40 feet considered na po yun na deep well. Below 40 feet, shallow well. Karamihan po ng mga gumagawa ng poso. Hindi nila ma-identify kung deep well ba or shallow well. Kagaya ninyo, wala kayong idea. Usually, pag nagpapagawa kayo ng poso, sabihin nyo, pagawa nga kami ng deep well. Syempre, in order nyo deep well, deep well bibigay talaga sa inyo. Do we have to consider na kapag minsan yung deep well maalat sa lugar natin, like in Malasiki, kapag gumawa ka ng unconfined aquifer dyan, sila po, fresh water, yung mababaw. Pag lumalim, maalat. Same with San Carlos area. Sa Pusurubio, okay pa naman yung shallow well nyo at deep well ninyo. Kumbaga, wala pang tinatamaang seawater level doon sa area ninyo. Good for you. Sa akin, hindi ako nag-worry ano man yung gamitin nyo ron. Shallow well or deep well, okay. Kasi maganda pa yung lugar ng Pusurubio. Okay, pero I highly recommend na kung maaari, dalawa gamitin nyo. If you really want to start this business. Ang mga gumagawa ng poso, usually, nagdidrill yan ng mababaw para makakuha sila ng tubig na ipaprocess nila para butasin yung mas malalim. Kung nag-order ka ng deep well, sabihin mo lang sa kanila na, Manong, yung ginawa yung mababaw na tubig na bukal, huwag yun ang takpan, akin na lang. Pwede niyong hingin yun. Magbigay na lang kayo ng tip para masaya naman si Manong. Ibig sabihin, nakagawa sila ng deep well, at the same time, meron kang shallow well. You have 2. O bakit dalawa? Kasi there are instances po na during summer, nawawala yung shallow well. Pero meron si deep well.
Pero there are chances na baliktad. Wala si deep well, meron shallow well. So vice versa. Kahit ano man ang maubos doon, may backup ka palagi. Tandaan niyo po, yung water source niyo po, yun po ang magiging source of water supply ninyo. Yun po yung magiging negosyo ninyo. Okay, pag mag-start ka ng water refilling station, ito yung una. Kami talaga. Kasi po, lahat po yan, a-assist namin kayo. That's why we need your commitment. Tinanong ko kayo kanina nung dumating kayo rito, taga saan po kayo? Surubyo, sabi niyo. Ang reason kung ba't ko tinatanong kung taga saan kayo is to know kung saan niyo tatayo yung negosyo. Hi, good morning. Please come in. Taga saan po kayo? Excuse lang. Hi, have a seat po. Puro taga Pangasinan ngayon ang bisita natin. Pangasinan din sila. Hello po. Hello po. Alfred. Nice to meet you po. Nice meeting you po, Alfred po. Kanina, nag-usap na kami regarding sa deep well and whatsoever. So, na-explain ko na rin sa kanila. May deep well na po ba kayo? Sir, wala pa. Nagpatry kasi kami, sir, magpa-drill. Pero hindi po kinaya kasi mabato daw po. Kaya. Ang San Manuel po kasi, matitigas talaga ang bato. Singilan nila per metro, hindi per tubo. Ganun po sa amin, sir, per metro. Oo nga, yun din po yung San Manuel. Dito po per tubo, sa inyo per metro. Sabi, nakabound sila lang isang metrong ganon, na yun na yung 1,000 plus mo, yun na yung quantum mo. Dito, for example, yung super pipe ang binibili ko, usually yung pinakamahal, nasa 6,000 to 4,000 ang isa. May superior, may super D, may super A. Iba-iba po yan. May schedule 40, schedule 20. Pag sa inyo, yung pinakamakapal lang ipakabit nyo kasi hindi siya kinakalawang agad. Matibay po siya. Tsaka mabibingkong lang po ang schedule 40 sa inyo. Masisira. Nakapagbaon ako doon kay Mayor eh. Kayo po nag-ano? Pati kay Vice. Sinusukuan talaga ng mga kontraktor yan. Ang hirap butasin yan. Kapag talagang nakabaon dyan na nakapagpatulan tubig, okay na. Pero sir, mga ano din po kayo, drilling services? Tinigil po namin, ma'am. Yung diamond drill namin, nabubungi din doon. Ibang klase bato nila. Pero malayo kayo sa lindol pagka ganun. Anyway, nag-start na po tayo. Bakit po ang sinasabi ko palagi na si supplier ang dapat mauna? Kasi kami po yung mag-guide sa inyo from the scratch. Kasi kayo pa rin ang hahanap ng contractor ninyo. Gag-guide namin kayo sa deep well, sa building na itatayo ninyo, building layout, building design. Siyempre, kami naman, hindi naman kami pwedeng magsabi na itong package ito ang kukunin ninyo. Siyempre, we need to know magkano yung budget nyo doon sa machine. Kagaya sila, sir, sabi nila, package 2, right? 3 or 4. Technically, I will reject na agad sila sa package 3. Ang reason po, hindi dahil gusto ko makabenta ng malaki. Package 3 sa Pangasinan area is hindi pwede. Kasi may alkaline. Bawal lang may alkaline po dito sa buong Region 1. Of course, we will recommend the reverse osmosis. On your case po, San Manuel, siyempre, ganun din. Purified water po ang dapat ibebenta natin. So, package 4 tayo pataas. Mataas na ang competition ng tubig dito sa lugar natin. Yun ang totoo nun. So, syempre, ayoko naman po na papasok kayo sa isang negosyo, tapos nasa ilalim kayo. Gusto ko pagpasok nyo sa negosyo, may advantage pa rin kayo. Para at least kahit paano, mas malaki yung chances na makakabenta tayo. Diba? Yung tubig, maayos yung lasa. Kasi doon natin maayos yung lasa ng tubig eh. Sa water district po eh. Okay yun. Mas maganda nga nawasa gamitin nyo. At mas maganda, 3 pa nga eh. Kung may deep well ka, may shallow well ka, tsaka ka mayroong nawasa. Kung kaya nyo. The more na maraming supply, much better sa amin yun. Kasi ang trabaho lang naman namin, ayusin yung lasa ng tubig na yun. Kung may nawasa, tanggalin namin yung chlorine. Tanggalin namin yung bad taste, bad odor. Yun lang naman trabaho namin. So kung marami kaming may process, mas maganda. Moving on, kung nakadecide na kayo sa package na napili ninyo, yun ang pag-usapan natin. Ano po ba ang nakikita nyo? Package 4 to 6. 4 to 6. Ang kagandahan po niyan, yan po yung standard na water refilling station package. Kung mapapansin mo, ang sukat ng mga FRP niyan, 10x54. Ngayon, pagka nag-package 7 po kayo, yun na po yung tinatawag na high-end. Kasi dinivide ko yung packages namin into 3. 1, 2, 3 po, mineral and alkaline package. 4, 5, 6, standard purified package. 7, 8, 9, yun po yung high-end purified package namin. 10 is double pass. So, iba na to. Ganun po namin dinivide yung mga packages namin para kayo po, mas madali kayong makapag-decide ano po ba yung pipiliin nyo. Kung 4 po ang pag-uusapan natin, ang capacity po niya is 3,000 gallons per day. Basically po, hindi natin nakukuha yung 3,000 gallons per day talaga. Kung mabibigyan nyo ako ng malinis sa tubig, posibleng maipalabas natin ang 2,700 gallons. Round up kasi yan eh. Pero kapag ang tubig nyo mas marumi, bababa po ang capacity niyan. Pwedeng maging 2.5 lang, maging 2.2, ganun lang siya. Kung nasa 2,200 gallons lamang po ang kaya niyang i-produce in actual, for example, dahil marumi yung supply, i-divide na lang po natin yan sa 24 kasi 24 hours. That is 91 container per hour ang kaya niyang gawin. Gallons to i-divide natin sa 5 kasi 5 gallons yung isang container. That's 18 container every hour. Yung malaki. Ang problema natin, operational lang natin, yung totoo,
po 8 hours. So, i-multiply na lang natin yan sa 8. That would be 146 container. Ibig sabihin, pag nagwa 150 ka na, hindi na pasok sa'yo yan. Kumbaga, kakapusin na yung machine. Consistent po ang supply nito. Kapag kayong tubig natin nagkapos, syempre mag-shutdown yung machine, hindi din mapalabas yung 146. Pwedeng maging 100 lang. Kulang yung tubig na ipapress natin, mag-shutdown yung machine. So, syempre may oras na binibilang din yan. Conservative computation, sabihin mo ng 100. Yun yung maximum niya na kaya nyong i-produce sa machine na package 4. Kasama na yung interval doon. Kung ang target nyo naman po nasa 200 pataas, I will recommend yung 5. Ang difference lang naman yan, 30,000. Ano naman ang pinagkaiba ng dalawa? Yung 5 po, twice na mas matipid sa kuryente. Difference of 30,000 po, ang makukuha nyo po is efficiency sa kuryente. Kung bakit sinasabi naming matipid, naging 6,000 gallons per day po siya. Yung package 4 natin, for example, 4 na oras siyang aandar. Yung package 5 natin, 2 oras lang. Kalahati agad yun. Same motor yan ha, same horsepower yan ha. Kung ang electric bill mo is 10,000, magiging bill mo na lang is 5,000 na lang. For me, yung 30,000, kung malakas nakukonsumo talaga yung tinatawag nating capacity talaga niya, mas mabilis mong mababawi yung puhunan. Kasi kung kukumpitin mo, for example, sa isa, 5 piso puhunan mo. Kapag pinackage 5 mo, parang 250 pesos na lang ang puhunan mo. Parang ganun kalahati. Practical, mas okay yung 5. Kung kapos si budget, pinapa-installment naman namin siya. Ang kagandahan din po niyan, walang tubo. Ang reason po, ang gusto namin, mapili nyo po yung machine na talagang gusto nyo. Kasi mahirap po yun yung maging negosyo ka, pero ikaw mismo, doubt ka na, hindi ito makakalaban sa market kasi mas maganda yung makinari ng kabila. Bilang isang negosyante din po, syempre gusto ko yung the best. Lahat ng advantage nasa yun Paano ngayon makakalaban yung mga dati nang nakatayo? The more na tumataas yung machine mo, the more na tumataas yung package mo, mas nagiging efficient po yan. Kaya nga po kahit anong bilhin nyo dyan, okay lang sa amin. Business partner nyo kami, ang gusto namin long term. Kasi ayaw namin na pagbilhin nyo rito, bye-bye. Ang gusto namin, may tuloy-tuloy tayo na pagkasamahan. Kung maging successful kayo sa negosyo niyan, edi masaya po kami. Kasi naging party po kami nun. Kesa naman po na bankrupt, naku po, Ginoo, ayoko naman yun. And usually po, yung mga client namin, alam naman namin na hard-earned money yan. Hard-earned money na pang-retirement. Diba? Kumbaga yun na yung retirement fee mo, tapos sasablay ka pa. Ayaw namin yun. Gusto namin long term. Kaya yung mga packages namin, napansin nyo, nag-focus lang kami sa machine. Sa akin, walang problema. Kahit bumili kayo ng galon sa iba, ng mga consumable sa iba, wag lang filter. Pag related sa machine, sa amin lang lahat. Negosyante rin kayo. Alam namin na gusto nyo rin makatipid. Kung saan may nagtitinda ng murang container, doon kayo bumili. Kung saan may nagbebenta ng murang plastic, doon kayo bumili. Pero kapag sa machine, please, sa amin na. Machine na yan Kumbaga, yan na yung heart ng tubigan nyo. Yan na yung heart ng business ninyo. Huwag nyo namang tipirin na yung pagdating sa filter sa makina. Filter, sir, mga ilang months naman bago palitan. Standard operating procedure po namin talaga is every month pinapapalitan namin yan. Pero mura lang naman, 100 pesos lang naman yun. Yung package 5, ito po yung picture 4 po siya. Ito po monthly yan. Which is 400 pesos lamang yan. Ang mura, sa 400 pesos. Meron pong pinapalitan dyan na every 2 months pero mas mahal po siya. Yung isang klase, yung water sweetener namin, nagkakahalaga ng 1.8 yung isang filter. Kung gusto mo naman na mas mura, nasa 800 pesos lamang, di ba? Pero 2 months yun, pinapalitan yun. Kasi yun yung, yung parang nag-enhance sa lasa ng tubig. Kaya siya mahal. Option nyo pa rin kung gusto nyo po yung taga 1.8 o yung taga 800. Parehas din naman po siya, kaya lang iba pa rin kasi yung yung lasa ng isa. 1.8 kasi dati yon. Ngayon, mas mura na siya. Mas marami na kaming pinarating. Ganoon naman yun Pag maraming dumating, mas babawas. Mas bawas. Kung satisfied na tayo sa halagang 100 pesos ang tubo ko per filter, okay na. 1.2 plus 400, that would be 1.6. Yan. Ito po, yung 1 year supply ninyo, kung package 4 to 5, 10,200 pesos, 1 year supply na yan. Kung di ba kamura? Kung nabibideo ko yung mukha nila, sabi nila, mura. Imagine mo yon, 10,200, isang taon. Gamitin mo or hindi yung machine, papalitan mo yun monthly. Kasi ang filter po, breeding ground pa rin ng bakterya. Ngayon, kung nakastay lang siya dun, pwedeng mag-multiple yung bakterya. So ayaw naman namin na yung bakterya lumusot pa dun sa membrane filter natin. Yung membrane natin is 100 times smaller than bacteria, yung laki niya, butas niya. Kahit makita mo na clear yung membrane, malinis, pero makita mo, bakit clog, bakit barado, ang linis. Yun pala yung bakterya kasi hindi mo nakikita ng mata, clog siya because of the bacteria. So ayaw namin na mangyari yun. Kami, kahit monthly,
eventually, you have to replace. Isipin mo, 1 micron, lumulusot pa talaga yung bacteria na yan. If you find the right suppliers, kung kami yun, kung bibili talaga kayo sa amin, syempre, kami magtatrabaho for you. From the building, from the deep well, what kind of water source ang gagamitin ninyo, from layout, tutulungan namin kasi kayo. To be honest, hindi namin kayo lagi pupuntahan sa shop ninyo. Through online, video call na tayo ngayon. Syempre, digital na ngayon para mas makatipid tayo. Kung nag-required kayo na, dito, puntahan nyo kami rito, iba ng rate nun. Kunyari, kayo po, may tanong kayo, nakalimutan. Nasabi ko dito, pero nakalimutan ninyo. Sabi nyo, tawagan nyo lang po kami dito sa opisina, basta office hour yan, sasagot po yan. Pagka tinawagan nyo po kami, pwede pong video call yan if you want to show something. Ito na yung progress ng building namin. Maglalagay ba kami ng tubo sa part na to? Dito ba kami maglalagay ng saksakan, ng ilaw? Lahat po yan assisted kayo. So para hindi nagkakamali si foreman. Siyempre yung assistance po na yon, wala namang bayad yon. Pero siyempre sinama namin sa package yon. Kaya nakalagay po dyan, pre-building layout design. Lahat po yon. May actual po kami ibibigay sa inyong drawing. Kaya lang, bawat machine po kasi may kanya-kanya pong design yan. Iba-iba po sukat ng makina ko eh. Kaya sabi ko nga, you have to decide anong machine yung bibili ninyo. Diba? For example, package 5 tayo. Di syempre, package 5 lang yung pag-uusapan natin. Kapag nag-9 kayo, syempre, iba na po yun. Malaki na po yun eh. Ano po, sir, ang kasya sa 29 square meters? Well, actually, lahat kasya yun. Kasi ang laki nun, 29 square meter na pinag-uusapan natin. Water station is a small planta na mimislok ng iba yan. Pag nagtayo ko ng negosyong tubig, planta po yan. So ngayon, kaya po tayo pinagsiseminar ng DOH kasi po, you are operating a water plant. So kailangan meron tayong hazard analysis and everything. Kumbaga, after our conversation dito, mag-seminar pa rin kayo eh. Diba? So hindi namin kayo pwedeng lokohin. Hindi namin pwede kayo bula-bulahin lang dito. Kasi pag nag-seminar kayo, ma-enlighten din kayo doon na, ito yung mga professor na nagturo ng ganto-ganto. Di syempre, knowledgeable na rin kayo sa tubig. Ngayon, dito, parang basic lang po yung sinasabi ko po sa inyo. Pero doon, mas in-depth po yung gagawin yung seminar doon. Yung 6, anong difference sa 5? Naka-dual membrane po yung 6 at naka-double softener po siya. Kasi po, usually, kapag ka sa Pangasinan area, hard water tayo, mas maganda yung dalawa yung water softener. Kasi mas smooth po yung tubig nun. Kaya lang, syempre, binili mo yung isang multimedia ng separate, parang ganun. 20,000 from package 5. Yung 20,000 difference, sir, naka-double softener ka. To give you an idea, 45,000 yun kung bibilin mo yung isang water softener. Pero pag binili mo diretso yung 6, 20K mo lang siyang nabili. Binili mo siya as wholesale. Kumbaga, konti-konti lang yung dagdag. Per pyesa mo na siyang binibili ngayon. Kaya sabi ko nga, the more na tumataas yung package na binibili mo, mas nagiging sulit siya. So, habang papataas yung package na, sir, yung filter pare-parehas lang? Hindi po. Siyempre, nag-iiba. The more na tumataas po siya, the more na mas marami kaming mailalagay na filtration system doon. Either way, ano man ang bilhin nyo, okay lang. 6 na daw si... Hindi kasi. Nag-4 lang yan kanina. Ayoko nang i-discuss yung 7. Kasi pag diniscuss ko pa yung 7, iba na naman yon. Kung nagustuhan nyo naman yung 7 at kapos yung budget, di ikunin yung installment. Ang negosyante po hindi nahihiyang mangutang. Ako nga may utang. Hindi ako nahihiya eh. Ihapyawan ko na lang. Yung 6 po at 7, same capacity, pero mas matipid pa rin ang 7. Kasi mas marami siyang filtration. Mas matipid sa filter, mas matipid sa kuryente, mas matipid sa capacity kasi mas malakas pa rin siya. Kasi high-end po siya. Naka-fully automatic po yung maintenance niyan. Ibig sabihin, pag in-install namin yan, sasahod ka na lang. Wala ka nang iisipin na, nag-backwash na ba ako? Ganun. Wala ka nang isipin ganun. Robot na yung in-install ko. Ito naman, yung 100,000 difference mo, ma'am, hindi mo kayang bilhin yung oras mo palagi na lagi ka nag-iintindi. Peace of mind na binibili mo dyan. Kasi na iniisip mo na, nag-cleaning na kaya yung tao ko? May iba ka nang ginagawa eh. Iba na yung negosyong inaasikaso mo eh. So, ang kagandahan sa 7 natin, since robotic siya, malaki ang filter niyan. Malaki rin ang tangke niyan. Malalaki rin ang motor niyan. Kumbaga, pag kinumpute natin po yan, i-upgrade mo yung 6 mo sa 7. Cannot be. Para kang bumili ng isa pang machine. Nung kinumpute po namin yan, lumalabas po na saving dyan is 120,000. 220 pa dapat. Ang idadagdag mo if you're going to upgrade yung 7. Kung ako po, ang gagawin ko na lang, kung sakaling lumakas ang negosyo ninyo, huwag na kayong mag-upgrade. Bumili na lang kayo ng isa pang unit. Oo nga. At least may backup ka pa. Kung magka-cash ka lang din, willing kaming ipa-terms yung 9. Magkano yung 9 natin down payment? 210 po. Magkano yung binibili mong 330? Magkano ang down? 138. Dagdagan mo na lang ng konti, 9 ka na.
Kasi 210, di ba? May idea na kayo. Pero pag-isipan niyo po, kami naman po, flexible naman. Nag-deal tayo sa 5. Tapos all of the sudden, sabi niyo, Sir Alfred, medyo may blessing na dumating, upgrade mo sa 9. We will do that. Pwede namin i-adjust yan for you. Kasi gusto namin talaga makuha niyo yung best. Pwede natin ipasok ng installment if you want. Magtataka ka, bakit yung ibang tubigan kaya magbagsak ng presyo? Tapos ang lakas nilang mag-deliver. Kasi malalaki makina nun. Ang binabayaran niyo po dyan, yung fast refill at fast delivery. Kapag nag-order ka ng tubig, di ba pag matagal mag-deliver, lumibili ka sa iba. Yun ang problema nyo, kaya gusto magtayo ng tubigan, di ba? Bakit puro services? Kasi nga po, yung tubig nila, wala namang i-deliver kasi mabagal ang makina. Bago pa lang po kami, Sir Alfred, ano po pinakamaganda? Yung 9. After 6 months, nag-branch na agad. Pagka umaabot na kayo ng 300 container, ang sinasabi ko agad, Sir, ma'am, dapat may isa ka pang makina. Pag nasira yung makina ko, dapat may backup ka. Ang customer namin dito, to be honest, minimum sila, nag-average sila ng 200 to 300 container. Average na customer namin yan. Mahina pa yun. Kasi may mga client kami umabot ng 1-2 eh. Isang client ko dito kahapon, nagpapataya po ng huweting yun. Ngayon, isa ng negosyante. Pumunta rito, nagpapa-upgrade ng makina. Water station is really a life-changing business. Kaya lang, kailangan mo ng puhunan. Kailangan mo ng mag-a-assist sa'yo. Kailangan mo ng good marketing. Kailangan mo ng good management. True story experience. Taga San Carlos client ko. Nagpabaon niya ng malalim na tubo. Gumasos ng 180,000 pesos. Nireject ko yung tubig.